1,000 taon na ang nakalilipas, isang grupo ang umalis sa Earth at inorganisa ang League of Free Worlds. Ang isa sa mga planeta na kinuha ng mga tao ay ang XT-59 na natatakpan ng hindi madaanan ng mga latian. Hindi nito napigilan ang mga tao na magtayo ng isang lungsod kung saan ang kabuuang sistema ay nagpapanatili sa populasyon nito na nakahiwalay sa labas ng mundo, may puwersang nagmamatsyag sa mga tao at may mahigpit na mga requirements. Ang sistema din ang pumipili sa asawa at trabaho ng isang tao. Kinamumuhian ni Christie ang trabahong ibinigay nila sa kanya at lalo na ang kanyang nakatalagang asawa, kaya't iniwan niya ang mga ito ngunit agad siyang naaresto. Si Christie at ang 8 iba pang mga bilanggo ay dinala sa espesyal na pasilidad ng bilangguan kung saan dapat silang tumayo sa dingding ng ilang minuto upang sila ay may-scan. Ang lahat ng personal na data ay kinukolekta ng system at ipinadala sa mga central computer para makita ng Pangulo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga tagapayo kung sino ang dapat arestuhin at para saan. Habang tinatapos nilang iskan ang lahat, dinala ng mga gwardya ang ika-10 bilanggo na may bag sa ulo. Ipinaliwanag ng kapitan na gusto niyang barilin silang lahat ngunit hindi siya pinahihintulutan ng batas, kaya sa halip ay palalayain ang mga bilanggo sa mga latian. Kung mabubuhay sila ng matagal at makatawid ng 300 kilometro sa silangan, maaari nilang mahanap ang Islands of Happiness na magbibigay sa kanila ng pagtubos sa kasalanan. Gayunpaman, wala pang narinig si Christie na may nakarating sa mga isla dahil puno ng panganib ang swamplands. Sunod, ang mga bilanggo ay dinala sa labas at ang taong may bag ay sinabihan na magpatuloy. Gayunpaman, naghihinala siya at sumipa ng bato na nagpapakitang nakataas pa rin ang dekuryenteng bakod. Iniisip ng lalaki na sinusubukan nilang patayin siya at gawin itong parang aksidente. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang kapitan ng parusang pagpapatapon at sa wakas ay tinanggal ang bag upang makakita muli si Irvin. Bago umalis, ibinaba ng mga gwardya ang isang kahon na may mga supply at sinabihan sila ng kapitan na umalis sa loob ng 1 oras. Kung sino man ang manatili malapit sa pasilidad, sila ay pagbabarilin. Ini-activate muli ng kapitan ang bakod bago umalis kasama ang mga gwardya. Agad na nagpanik si Maria at sinubukang tumakbo sa bakod, ngunit pinigilan siya ni Christie. Sinabi ni Irvin na dapat nilang ipakilala ang kanilang mga sarili at nalaman nilang nabilanggo na noon si Just at alam na alam ang mga latian. Naputol ang pag-uusap nang lumabas ang nakakatakot na nilalang sa lupa, nanginginig sa 1 segundo ang malasang ang katawan nito bago muling nagtago. Ipinaliwanag ni Irvin na ito ay tinatawag na Sowort at maaari itong makaramdam ng mga vibrations na gumagabay sa pag-atake nito. Pagkaraan, binuksan ni Irvin ang kahon at ang mga bilanggo ay nagsimulang magtulakan upang maunang makakuha ng supply. Kumuha lamang si Irvin ng kutsilyo at sinabihan si Christie na ibaba ang mayroon siya dahil hindi niya ito kakailanganin. Biglang isinara ni Just ang kahon at sinabing walang sino man dito ang makakaligtas sa mga latian, kaya dapat silang sumunod sa kanya. Gayunpaman, tumanggi sina Irvin at Christie na sumama sa grupo dahil gusto nilang hanapin ang mga isla na hindi pinaniniwalaan ni Just. Bago umalis, hiningi ni Irvin ang bahagi nila ni Christie sa mga supply, ngunit tumanggi si Just. Pagkatapos ay sinunggaban at binantaan ni Irvin na papatayin si Kym na magre-resulta sa pagbaril sa kanila ng lahat ng mga gwardya dahil ang pag-atake sa isa't isa ay labag sa mga patakaran. Walang pagpipilian si Just kundi ibigay sa kanila ang kanilang pagkain at gamit, ngunit nagulat si Just nang hingiin ni Irvin ang box mismo. Pumayag pa siyang ipambayad ang lahat ng pagkain niya. Tinanggap ni Just at inilagay ng kanyang grupo ang kanilang mga gamit sa mga ibinigay na bag para umalis. Nais ni Christie na sumama sa kanila si Maria ngunit tumanggi si Irvin, ipinaliwanag na hindi maganda ang kalagayan ng babae at magpapabagal lamang sa kanila. Nag-aalinlangan si Irvin na mabubuhay si Maria at gusto niyang dumagdag ito sa problema ni Just. Ibinahagi ni Irvin ang mga detalye kung paano ang isang koponan ng 2 tao ay perpekto para sa kaligtasan at napagtanto ni Christie na matagal na niyang iniisip ito, kaya tinawag niya itong calculator. Pinauna ni Irvin si Christie dahil mas magaan siya, ibig sabihin ay mahahanap niya ang kahit anong malalalim na latian at madaling makakaalis. Hihilahin naman ni Irvin ang kahon gamit ang lubid na nakatali sa kanyang katawan. Matapos ang ilang oras na paglalakad, lumapit sa kanila si Layla, na nais na sumama at nangako pa na ibabahagi ang kanyang mga supply. Pinag-iisipan ni Irvin ang kanilang mga pagpipilian nang biglang may nagpaputok sa kanila. Tumakbo sina Irvin at Christie upang magtago sa likod ng ilang mga bato at hindi nagtagal ay tumigil ang pamamaril. Hindi nasaktan si Layla, ibig sabihin si Irvin ang puntirya ng bumaril.
Sinabi niya kay Layla na umalis dahil malinaw na siya ang dahilan sa likod ng pag-atake, at si Layla na galit ay tumakbo pabalik sa kanyang grupo. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Christy at Irvin ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paggapang sa lupa, na pinapanatili ang kahon sa likod nila bilang isang kalasag. Napansin ni Christy ang mga kakaibang maliliit na nilalang sa ibabaw ng kahon, ngunit tiniyak ni Irvin na sila ay hindi mapanganib. Nang makatawid na sila sa magnetic ridge, tumayo si Irvin dahil hindi gumagana ang mga baril doon. Nagtago siya sa likod ng ilang bato upang tiktikan ang kabilang grupo at kinumpirma na sinusundan nila ang kanyang bakas. Napansin din ni Irvin na may nawawalang isang bilanggo bago nagpahiwatig ang ilaw na ang kanya ng pasilidad ay pinaputok, ibig sabihin, isang lalaki ang nanatili at napatay. Iniisip ni Christy kung totoo ba ang mga isla at sinabi ni Irvin na ang muntik ng pagpatay sa kanya ng kapitan sa bakod ay patunay na totoo ito. Kung ang mga bilanggo ay talagang walang pag-asa na mabuhay, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa pagsisikap na patayin siya. Patuloy na sinasabi ni Irvin na kilalang kilala niya ang mga latian ngunit hindi pa siya nakapunta doon, na sa tingin ni Christy ay salungat sa sinasabi niya. Samantala, sa pasilidad, kinakausap ng kapitan ang Pangulo na nagagalit dahil hindi nila napatay si Irvin. Pagkatapos ay ipinahayag na ang bumaril ay si Matias, ang bilanggo na nanatili. Siya ay isang gwardya na nagtatrabaho ng palihim at hindi siya pinatay ng kanyan, ito ay para lamang sa palabas. Maya-maya ay huminto sina Christy at Irvin para magpahinga at kumuha ng tubig. Sa sandaling iyon ay lumabas sa lupa ang isang dekoryenteng galamay at muntik nang atakihin si Christy, ngunit tumalon si Irvin gamit ang kanyang balabal upang pigilan ito. Nagsimulang lumaban ang galamay, pinulupot ang sarili sa katawan ni Irvin at nilaslas ang kanyang dibdib. Kasunod ng utos ni Irvin, kinuha ni Christy ang kutsilyo at hiniwas sa ilalim, dahilan para umatras ang nilalang sa ilalim ng lupa. Nagpasya si Irvin na itago ang naputol na galamay para magamit ito bilang sandata. Pagkatapos, nilinis ni Christy ang sugat ni Irvin habang inaamin na ang kanyang krimen ay pagpatay. Sinubukan niyang makakuha ng permiso para sa diborsyo at sinubukan siyang pagsamantalahan ng manggagawa ng gobyerno, kaya kumilos siya bilang pagtatanggol sa sarili. Nag-ambala sila sa pagdating ng kabilang grupo at nang subukan ni Yust na nakawin ang kahon, ginamit ni Irvin ang galamay bilang latigo upang hindi siya makatakas. Umatras ang grupo ni Yust at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Irvin na sinusundan pa rin sila ni Yust at ng kanyang mga tao. Nagtataka si Christy kung saan pupunta ang grupo kung hindi naniniwala si Yust sa mga isla at ang teorya ni Irvin ay pupunta sila sa Rotten Shoal, isang dating kulungan kung saan nakatira ang mga itinapon sa lipunan. Biglang napansin ni Irvin ang isang sowort na umuusbong mula sa lupa at sinabihan si Christy na humiga nang hindi gumagalaw o gumagawa ng ingay. Ang kabilang grupo ay patuloy na naglakad, dahilan upang maramdaman ng sowort ang kanilang mga vibrations at nagsimulang magtaas ng mga sanga nito. Sa wakas ay sinabihan ni Yust ang lahat na huwag gumalaw ngunit huli na, ang malaking sowort ay sumabog at iniindayog ang katawan nito para umatake. Karamihan sa mga bilanggo ay umiwas dito, ngunit sina Maria at Ditsub ay nahuli ng mga sanga. Buti na lang may kutsilyo si Ditsub at agad na pinutol ang sanga para palayain ang sarili, para lang muling buuin ng nilalang ang sarili at lumikha ng napakapangit na istruktura sa harap nila. Pinaalalahanan ni Yust ang lahat na manatiling tahimik, gayunpaman si Kaim ay natakot at tumakbo palayo. Hinawakan siya ng isang sanga sa bukong-bukong at pinanatili siya sa pwesto upang ang pangunahing katawan ay bumaba sa kanya. Kinuha si Kaim at dinala siya nito habang ito ay bumalik sa kanyang pugad sa ilalim ng lupa. Habang nawawala rin ang ibang mga sanga, pinagalitan ni Christy si Irvin dahil hindi niya binalaan ang iba tungkol sa nilalang. Pinaalalahanan siya ni Irvin na kailangan nilang mabuhay at pinilit siyang magpatuloy. Sa pasilidad, sinabi ng Pangulo sa mga opisyal na gusto niyang hulihin nila si Irvin at dalhin siya dito, tinukoy siya bilang ang tagapayo. Kapag nabigo sila, gagawin ding bilanggo ng Pangulo ang mga opisyal. Maya-maya habang nagpapahinga ang dalawa, nakarinig si Christy ng kakaibang tunog at lumingon siya para makita ang nakakatakot na tanawin, may napakalaking pulutong ng maliliit na nilalang na papalapit sa kanila ng napakabilis. Agad niyang sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Irvin at kinaladkad siya pabalik. Nang aatakihin na sila ng isang nilalang, pinuksa ito ni Irvin gamit ang latigo, pagkatapos ay dinala niya si Christy sa kahon. Di nagtagal ay nakarating ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan at tinapakan ng buong kahon, dahilan upang manginig ito ng matindi.
Gayunpaman, sapat ang tibay nito upang hindi masira at pinanatili nitong ligtas silang dalawa hanggang sa mawala ang mga halimaw. Nang matiyak nilang tapos na ito, lumabas ang dalawa at patuloy na naglakbay nang wala ang kahon. Hindi nagtagal ay narating nila ang aktwal na mga latian, kaya ginamit nila ang kanilang stick upang suriin ang lupa bago gumawa ng isa pang hakbang, sa paraang ito ay maiiwasan nila ang paglubog. Samantala, nakarating din ang grupo ni Yust sa lugar at nahihirapan si Maria na umabante sa tamang bilis. Inanunsyo ni Yust na magpapahinga sila at tumutol si Layla habang iginigiit niyang mawawala ang bakas ni Irvin, ngunit walang pakialam si Yust. Galit na galit, pinutol ni Layla ang dulo ng lubid at sinubukang umalis. Hindi nagtagal ay hinabol siya ni Yust, gayunpaman, hindi niya ito pinansin at nahulog sa butas ng lawa. Tinawanan siya ni Layla habang humihingi ng tulong at pinag-isipan ni Ditsub na iligtas siya, ngunit pinigilan siya ni Layla. Ipinaliwanag niya na dating tagapayo ng Pangulo si Irvin at nasa kanya ang lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol sa lugar na ito, kaya dapat siya ang sinusundan nila at hindi si Yust. Karamihan sa grupo ay sumang-ayon at umalis kasama siya, ngunit nanatili si Yan at tinulungan si Yust na makalabas sa butas. Kinagabihan, nanghuli si Irvin ng mga kulisap at kinain ng mga ito ng hilaw, at sinabi kay Christy na gawin din ito kung gusto niyang mabuhay. Ginawa ito ni Christy kahit na sa tingin niya ay nakakadiri ang lasa at nilinaw ni Irvin na ang pagpapakulo nito ay magpapalala lang sa lasa nito. Habang nagpapahinga sila, sa wakas ay ibinahagi ni Irvin kung bakit siya nakulong. Tama si Layla, tagapayo siya noon ng presidente, at nahuli siya nang subukan niyang maglabas ng ilang impormasyon na magpapatunay sa katiwalian ng sistema. Sa huli, isinuko ni Irvin ang kanyang sarili, sinadya upang ipatapon sa labas. Alam niyang hindi gagana ang sistema kung wala siya kaya ang pagkawala niya ang pinakamabisang paraan para sirain ito. Sa pasilidad, natuklasan ng kapitan na ang sistema ay nakakaranas ng ilang mga pagkakamali na naging sanhi ng pagkabigo ng mga satellite communication. Gayunpaman, walang makakapag-restart nito dahil si Irvin lang ang nakakaalam ng code. Maya-maya, nakita ng grupo ni Layla ang dalawang tao sa malapit at nilapitan sila sa pag-aakalang sina Irvin at Christy iyon. Gayunpaman, lumalabas na sila ay dalawang bilanggo na nakulong doon magpakailanman at nakaligtas sa pamamagitan ng pagiging cannibal. Agad nilang sinalakay ang grupo at nahuli si Maria habang ang iba ay nagsitakbuhan. Narinig siya ni Christy na sumisigaw sa malayo at gustong bumalik para sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Irvin dahil mapanganib ito. Natigil ang pagsigaw ni Maria nang patayin siya ng mga cannibal gamit ang bato. Pagkatapos, nagdalamhati sandali si Christy at nagtaka kung sino ang maaaring nakaisip ng nakakatakot na parusa na ito, kaya inamin ni Irvin na siya iyon. Itinuring siyang halimaw ni Christy, ngunit iginiit ni Irvin na walang nagprotesta laban sa batas nang ianunsyo ito, kaya ang pangkalahatang populasyon ay kasing lupit niya. Si Christy na galit ay patuloy na nang iinsulto sa kanya na sinabing huli na ng matauhan si Irvin. Palibhas ay nahaharap sa matinding konsensya, tumakbo palayo si Irvin at nagsimulang sumigaw upang makuha ang atensyon ng isang nilalang, umaasang wakasan ang sarili. Walang nagpakita at naisip ni Irvin na kahit na ang mga halimaw ay hindi siya gusto, kaya pumayag siyang magpatuloy sa paggabay kay Christy. Galit pa rin, inamin niyang inalok siya ng kapitan ng kalayaan kung papatayin niya si Irvin ngunit tumanggi siya. Samantala, nahanap ni Yust at Yan ang grupo ni Layla at naghanda para sa paghihiganti. Nang hawakan ni Yust si Layla sa leeg, sa wakas ay nagsalita siya, inalok siya ng kapitan ng kalayaan kapag napatay niya si Irvin. Upang kumpirmahin ang kanyang kwento, gumamit si Valentine ng scanner sa kanyang katawan at nakahanap ng tracker sa bukong-bukong ni Layla. Inanunsyo ni Yust na dapat nilang putulin ito kaya sinubukan ni Layla na tumakas, ngunit bigla na lamang itong natumba. Nang lumingon siya sa likod, natuklasan niya ang isang malagagamba na nilalang na humahawak sa kanyang binti. Maya-maya ay mas maraming hibla ang lumabas sa lupa at nagsimulang takpan si Layla hanggang sa hindi na siya makagalaw o makahinga. Nakuha muli ni Yust ang kontrol sa grupo at umalis sila habang ang tracker ay nagpadala ng mensahe sa kapitan. Natutuwa siyang malaman na patay na si Layla at ibinunyag na mayroon siyang lumang istilong baril na gagana sa lugar ng latian, kaya ipinadala niya si Matias. Bumalik sa grupo ni Yust, pinapanood nila si Valentine na nakahanap ng isang bag sa lupa at binuksan ito. May lumabas na itim na substance at pumasok sa kanyang katawan, agad siyang pinatay at nilamon ang laman sa kanyang mukha. Ilang sandali pa ay nilapitan ni Yan sina Christy at Irvin, sinabing inabandona niya ang kanyang grupo.
Hindi naniniwala sa kanya si Irvin at napatunayang tama siya nang may tumama sa kanyang ulo na nagpatumba sa kanya. Nang magising si Irvin, natuklasan niya na siya at si Christy ay nahuli ng natitirang 3 bilanggo. Ipinaliwanag ni Yust na malapit na sila sa pasukan ng Rotten Shoal, ngunit kailangan nila ng plano para lapitan ito o baka ma-ambush sila. Gusto ni Irvin na umalis si Christy nang wala siya, ngunit tumanggi ito at hinalikan siya. Pagkatapos, kinuha ni Yust si Irvin at pinasan siya sa kanyang balikat habang naghahanap ng opisyal, umaasang makakagawa ng kasunduan. Sa Rotten Shoal, dumating si Matias at 2 opisyal. Pinatumba nila ang ilang bilanggo na nagtatago doon at ininterrogate ang isa pa na nanumpa na walang bagong dumating kamakailan. Biglang may bumaril ng pana sa kadiliman na ikinamatay ng isa sa mga opisyal. Agad na nagpaputok si Matias at ang isa pang gwardya na ikinamatay ng isang grupo ng mga bilanggo at nawasak ang kalahati ng silid. Sa labas, nag-iisa si Dithub at hindi nagtagal ay nagsimulang pumalibot sa kanya ang mga sanga ng Soworth. Nang lumabas ang opisyal upang imbestigahan ang ingay, inatake siya ng Soworth at sa halip ay nahuli siya. Sa pakikipagpunyagi, hindi sinasadyang naiputok ang baril at ang bala ay tumama sa balikat ni Dithub. Nalaglag ang sandata habang nawala ang nilalang kasama ng katawan. Samantala, nakapasok sina Yust at Irvin sa Rotten Shoal gamit ang lihim na lagusan. Itinago ni Yust si Irvin at pumunta sa ibang kwarto para makipagkita kay Matias, humihingi ng kasunduan. Pumayag si Matias at ibinigay sa kanya ang kanyang baril bilang garantiya sa kanyang salita. Nang dalhin siya ni Yust para makita si Irvin, wala na siya. Ginamit ni Matias ang kanyang scanner upang mahanap ang lokasyon ni Irvin, ngunit siya lang ang nakakaalam nito. Nauna si Yust para simulan ang paghahanap at naghanda si Matias na barilin siya, na narinig ni Yust at naging dahilan upang siya ang unang bumaril. Gayunpaman, walang mga bala ang baril at mabilis siyang pinabagsak ni Matias gamit ang 2 putok. Sunod ay tumingin si Matias sa likod ng kurtina sa pag-aakalang doon nagtatago si Irvin, ngunit ang mga taong na-detect ng scanner niya ay sina Yan at Christy. Matapos patayin si Yan, kinuha ni Matias si Christy at binantaang papatayin siya kapag hindi lumabas si Irvin. Sa sandaling iyon ay pumasok din si Dithub sa gusali, dala ang baril ng isa pang bantay. Nakipagkita siya kay Irvin at gumawa sila ng plano. Lumabas sila sa pinagtataguan at pumayag si Irvin na sumuko kapalit ni Christy. Binitawan siya ni Matias ngunit bago pa mabaril ni Dithub si Matias gaya ng plano, muling lumitaw si Yust at sinaksak si Matias sa ulo mula sa likuran. Sa kanyang pagkamatay, hindi sinasadyang naiputok niya ang kanyang baril at natamaan si Christy, ngunit sa kabutihang palad ay pampakalma lamang ito at hindi isang tunay na bala. Pagkatapos, pinasalamatan ni Irvin si Yust na nasa matinding kirot. Humingi siya ng kapsula ng lason ni Matias at ibinigay ito ni Irvin sa kanya para magkaroon siya ng mapayapang kamatayan. Maya-maya, nakarating sina Christy, Irvin, at Dithub sa dalampasigan at nakahanap ng maliliit na isla sa dagat na walang laman. Iniisip ni Dithub na tapos na ito, ngunit napansin ni Irvin na gumagalaw ang mga isla, ibig sabihin ay hindi sila tunay na mga isla. Ang mga ito ay mga piraso lamang ng swamp carpet at kaya nito ang kanilang bigat. Pumili ang 3 ng isla na masasakyan at ginamit ang kanilang mga stick para itulak ito palayo sa dalampasigan, umaasa na dadalhin sila nito sa kanilang kalayaan. Sa pasilidad, pinapagalitan ng Pangulo ang kapitan dahil sa kanyang pagkabigo nang magsimulang mag-shutdown ang mga system. Nagpadala ang kapitan ng isa pang opisyal para hulihin si Irvin, umaasang maaaring magkaroon pa sila ng pagkakataon na mahuli siya. Bumalik sa mga bilanggo, natuklasan ni Dithub na ang kanyang sugat ay hindi tumitigil sa pagdurugo at sa bilis na ito, siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Dahil sa ayaw niyang maghintay ay tumalon siya sa dagat at nagpaalam sa iba bago siya hinila ng nilalang sa ilalim ng tubig upang kainin. Lumipas ang ilang oras at ang dalawa ay natagpuan ng opisyal na sakay ng sasakyang panghimpapawid, ngunit huli na. Nabigo muli ang sistem ng walang code at bumagsak ang sasakyang panghimpapawid sa karagatan, agad na lumubog. Napagtanto ng dalawa na gumana ang plano ni Irvin at bumabagsak ang sistema ng gobyerno, kaya nagdiwang sila. Naputol ang kanilang kaligayahan nang mapansin nilang may talon sa unahan nila. Gamit ang kaalaman sa agham ni Irvin, gumawa sila ni Christy ng kakon gamit ang isla at pinigil ang hininga habang itinatapon sila ng tubig. Maya-maya, ibinagsak ng alon ng dalawa sa ibang baybayin na tila walang laman. Alam ni Irvin na mayroong isang nakatagong pasilidad ng militar na nakatago sa paligid, ngunit hindi niya alam ang huling digit ng password dahil pinili ito ng Pangulo.
Dahil magkakaroon lamang sila ng dalawang pagsubok, kinalkula ni Irvin ang mga posibilidad sa buhangin. Ngunit sinabi ni Christie na dapat niyang isipin ang huling sinabi ng Pangulo bago ipasok ang code. Kasunod ng payong ito, lumapit si Irvin sa control panel at sinadya munang maglagay ng maling code upang kumpirmahin na gumagana ng maayos ang system. Pagkatapos ay nagpasok siya ng code gamit ang huling numero na sinabi sa kanya ng Pangulo na matagumpay na nagpalitaw sa pasukan sa bundok. Pumasok ang dalawa sa loob at nakahanap ng sasakyang panghimpapawid na handang umalis sa planeta. Gayunpaman, sinabi ni Irvin na mayroon lamang itong isang upuan, kaya dapat umalis si Christie nang wala siya. Sinabi sa kanya ni Christie na mas gusto niyang manatili sa kanya dahil mahal niya ito at hinalikan siya. Makalipas ang ilang minuto, magkasamang umalis ang magkasintahan sakay ng sasakyang panghimpapawid dahil magkasama sila sa isang upuan. Sa kalaunan, nakarating sila sa ibang planeta at nalaman ng League of Free Worlds ang tungkol sa mga kalupitan sa sistema ng XT-59. Salamat sa kanila. Ipinadala ang mga puwersang pangkapayapaan upang palayain ang mga mamamayan ng planetang iyon at sa loob ng 10 taon ay isang bagong sistema ang pumalit, ngunit ang isang ito ay naging mas masahol pa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.